Good evening everyone. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid sa Heart of Jesus Christ Church. Ngayong gabi po, muli na naman po tayong magkakasama-sama sa susunod na isang oras upang pag-usapan po natin at marinig po natin ang mensahe ng Panginoon para sa araw na ito. Lord, maraming salamat po for today's message that you are giving again through your humble servant, O Lord God. Marapatin mo po, Panginoon, na ako po ay yung magamit muli, Panginoon, upang ihatid ang napaka-importanting mensahe na ito na kailangan pong malaman, maramdaman, at maisa puso at maisa isip ng lahat po ng mga makakarinig po sa magandang balitang ito na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. We thank you, O Lord, always for the protection that you have been giving us, for the protection of our families and our loved ones, O Lord God, na lagi mo pong inilalayo sa anumang mga tukso, sakit o kapahamakan. Lalong-lalo na po sa pandemic na ito na nangyayari sa buong mundo. Lord, lagi po naming hinihiling sa inyo na kami po ay huwag ninyong pababayaan because you always said you will never leave us, you will never forsake us. Panginoon, maraming salamat po sa mga nagdaang araw na patuloy mo po kaming binibiyayaan at in spite of all the trials, in spite of all the problems that we are going through, O Lord God, lagi ka pong naririyan, Panginoon, at lagi mo po kami binabantayan, tinitingnan, at hindi pinababayaan. We thank you, O Lord, for the forgiveness of all our sins. We thank you, O Lord, for giving us your only begotten Son, Jesus Christ, in our lives. Father God, we praise you, we honor you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon ay napakahalagang bagay po sapagkat alam po natin, mga kapatid, na ang mundong ito ay pinaghaharian ng mga masasama, pinaghaharian ng mga kampon ni Satanas. Ang title po ng topic natin ngayon ay tinawag na The Devices of Satan. Ano pong kayang ibig sabihin ng devices of Satan? Ang ibig po sabihin ng the devices of Satan, ito po yung mga paraan na mga ginagamit ni Satanas upang maghasik ng lagim, maghasik ng kasamaan dito sa mundong ito. When Paul wrote his second epistle or letter sa Corinthians, ay sinabi niya na siya ay nag-iisip na magkakaroon ng posibilidad na ito ay gagamitin ni Satanas for his advantage. Sabi nga po sa 2 Corinthians 2:11, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So yung po mga sinulatan ni Paul ay nakakaalam, binigyan niya ng babala na lahat ng mga pangyayari, lahat ng mga kahinaan, lahat ng mga paraan ay gagawin ni Satanas upang masira at mabulag sa paniniwala ang mga tao. So yung po mga informed Christians ay wala sa posisyon para matalo or caught off guard, kumbaga. Pero may bentahe rin po si Satanas. Satan's advantage is based upon one ignorant of his devices. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na alam natin kung ano ang mga paraan, kung ano ang mga estratehiya na ginagawa ni Satanas against sa atin. But if we are aware of the method Satan uses to lead people astray, we can resist him successfully. What are some of the devices of Satan? Ito po ay napaka-importante. Kailangan malaman natin kung ano ang mga
ginagawa niyang paraan upang tayo ay mapunta sa Kanya at malayo sa Panginoon. Merong 5 major types of ways that Satan is going to defeat us. Isa-summarize ko na muna po itong 5 ito. Number 1 po, ito yung blind the minds of people. Number 2 po, ito yung tinatawag na get people hooked on the things of the world. And number 3, persecute those trying to do right. Number 4, get people to enjoy evil company. At number 5 po, discourage people through un-Christ-like Christians. So, pag-uusapan po natin isa-isa ang mga bagay-bagay nito na dinidevise ni Satanas para tayo ay mapariwara. Unahin po natin yung blind the minds of people. Ibig sabihin ba ganito ay bubulagin po ni Satanas ang ating mga kaisipan. There are some whom the God of this age has blinded. For example po, tingnan po natin ang 2 Corinthians 4, verse 2:11. In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. So, kailangan po ay alam po natin yung mga plano niya. At ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. At kahit ng ating ebanghelyo ay natatakpan ito sa mga namamatay, ang Diyos ng panahon ito ay binulag ang isipan ng mga hindi naniniwala upang hindi nila makita ang ilaw ng ebanghelyo na nagpapakita ng kaluwalhatian ni Kristo na imahen ng Diyos. Amen po ba? Amen. The Spirit warned this would be done through doctrines of demons. May mga doktrina ang mga demonyo. Iisa-isahin po natin ano yung mga doktrina na yon na ginagamit ng Satanas. Number 1 po is the doctrine of atheism. So, ibig sabihin ay pinangangaral nila na walang Diyos. Pinangangaral nila na lahat ng nangyayari sa mundong ito ay merong scientific explanation, tulad ng The Big Bang Theory. Ang sumunod po ay yung doktrina ng evolution. So, pinangangaral nila na tayo ay hindi created by God. Pinangangaral nila na tayo ay nag-umpisa sa mga unggoy. At habang tumatagal ang panahon, na-develop yung itsura ng mga animals na yan hanggang sa maging kawangis natin. Amen po ba? At ang pangatlo ay tinatawag na doctrine of humanism. Dito po sa doctrine of humanism ay pinangangaral nila na lahat ng mga nangyayari sa mundo, lahat ng mga pag-unlad ng sibilisasyon ay ito po ay dahil lamang sa karunungan ng tao. Ito po ay dahil sa edukasyon ng mga tao at walang Diyos na tumutulong. So yan po ang mga doktrina na pinangangaral ng mga kampon ng kasamaan, kampon ng kadiliman. So, ano ba ang panglaban natin dito? What is our defense against these doctrines? So number 1, kumbaga sa basketball po, sinasabi ng coach, the best defense is offense.
Pero pagdating po sa giyera, ang sinasabi ng general, para manalo ka sa giyera, the best is offense. So, dahil tayo po ay giyera, tayo po ay merong digmaan na ang mga kalaban natin ay masasamang espiritu na siyang nagro-rule dito sa mundong ito. Ang kailangan po natin ay offense. At ano po ang best offense na kailangan natin gamitin? Ito po yung tinatawag na truth. That is our best weapon. The best weapon is the truth, which can defeat the false arguments, the false doctrines na kanilang ipinangangaral sa lahat ng mga tao. Thus the need for discussion and debate in order to cast down the arguments. Tingnan po natin ang sinasabi sa John 8:32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Pagkatapos na malaman mo ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. So napaka-importante po ng verse na ito, sapagkat ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin laban sa kasamaan, laban sa mga kasinungalingan. Kumbaga, pagdating sa husgado, yung katotohanan ang siya magpapalaya sa isang nasasakdal. Hindi panibagong kasinungalingan na idinadagdag ng mga bulaan ng mga testigo. Amen po ba? That's the need for this message of truth. Yan po ang kailangan natin. Consider the example of Paul who reasoned with others. Tingnan po natin kung paano si Paul ay napawalan sala dahil sa katotohanan. Tingnan po natin ang Acts 17, 2-3. Tulad ng kanyang kaugalian, si Pablo ay pumasok sa sinagoga. At sa 3 araw ng Sabat ay nangangatwiran sa kanila mula sa mga banal na kasulatan na nagpapaliwanag at nagpapatunay na ang Mesiyas ay kailangan magdusa, bumangon mula sa mga patay. Ang Jesus na ito na aking inihahayag sa iyo ay ang Mesiyas, aniya. Ganun po ang ginawa ni Pablo nung siya ay isinasakdal dahil sa kasalanang pinalabas lamang ng kanyang mga kalaban. Pinalalabas nila na siya ay nagsisinungaling at hindi totoo ang mga sinasabi niya. Amen po? Amen. Ano pa po ba ang ibang mga weapons na magagamit natin? Ang isa pa po ay ang Christ-like attitudes that are mighty in God. Ehemplo, yung pong weakness, yung pagka-gentleness ni Kristo. Tingnan po natin yung 2 Corinthians 10, 1-4. By the humility and gentleness of Christ, I appeal to you, I, Paul, who am timid when face to face with you, but bold toward you when away. I beg you that when I come, I may not have to be as bold as I expect to be toward some people who think that we live by the standards of this world. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have the divine power to demolish strongholds. So ang ibig pong sabihin ni Paul, tayo ay meron digmaan, pero ang kalaban natin ay hindi mga armas na gawa sa mundo, kundi ang armas natin ay ang kapangyarihan ng Panginoon. At yun lang ang tatalo sa ating mga kalaban ng mga espiritu, masasamang espiritu, mga kampon ng demonyo.
Amen po ba? Pangalawa pong ehemplo ay yung patience in humility and humility in correcting others. Speaking the truth in love, we can be defeat this device of Satan. Amen po? Ngayon, pangalawa po na estratehiya ni Satan na binanggit ko kanina is get people hooked on the things of the world. Yan po nangyayari sa panahon ngayon na halos lahat ng mga tao na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon ay parang naa-addict na sa kasiyahan ng mundong ito. Naririyan yung mga iba't ibang klaseng lust na mamaya ay pag-uusapan natin. I am referring to those things described in 1 John 2:15 to 17. Sabi po dito ni John, huwag mahalin ang mundo o anumang bagay sa mundo. Kung may nagmamahal sa mundo, ang pag-ibig sa Ama ay wala sa kanila. Para sa lahat ng bagay sa mundo, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki ng buhay ay hindi nagmula sa Ama, kundi mula sa mundo. Ang mundo at ang hangarin nito ay nawala. Ngunit ang gumawa ng kalooban ng Diyos ay nabubuhay magpakailanman. Amen? Amen. Ito po yung mga sinasabi na mga device ni Satan tungkol sa things of the world. Unang-una na dyan, yung lust of the flesh. Pangalawa, yung lust of the eyes. Pag sinabing lust of the eyes, ito yung mga shopaholic. Pag nakakita ng maganda, nagkakaroon ng pagnanasa na bumili ng ganito, bumili ng ganon. Si kumare, na kapitbahay ko, bumili ng 65 inches na TV, smart TV, kailangan makabili rin ako niyan. At ang pinakamatindi sa lahat, yung tinatawag na pride of life. Kailangan maabot niya yung naabot ng mga pinagsesilosan niya na bakit yung kaibigan niya ay matagumpay sa buhay. At pag siya ay naging matagumpay, ay nagmamalaki na siya. Itinataas na niya lagi ang kanyang sarili sa lahat ng mga bagay. Okay, number 2 po. Satan used these tactics against Eve. Di po ba? Tingnan po natin yung Genesis 3:6. Sabi sa Genesis 3:6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. So lahat po ng klase ng lust, dito pala nag-umpisa kay Eve. Yung lust of the eye, and then yung pride of life, at saka yung lust of the flesh. Dito nag-umpisa kay Eve. Amen po? Amen. Amen. Meron pa pong isa pang ehemplo na pinakamahalaga sa atin na dapat nating pagkunan ng pag-aaral, kunan ng lesson. Ito po yung sinasabi kay Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Ito po yung temptation of Jesus Christ. Basahin po natin. Pagkatapos si Jesus ay pinangunahan ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ang demonyo. Pagkatapos ng pag-aayuno ng 40 araw
at 40 gabi, siya ay nagutom. Lumapit sa kanya ang demonyo at sinabi, "Kung talagang anak ka ng Diyos, ang mga batong ito ay gawin mong tinapay." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, ngunit sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at tumayo sa pinakamataas na punto ng templo. At ang sabi ng dyablo, "Kung ikaw ay anak ng Diyos, ihulog mo ang iyong sarili, sapagkat nasusulat." Imagine, pati pala si Satanas ay kabisado ang scriptures, kabisado ang Biblia. Sabi daw ni Satanas, "Sapagkat nasusulat, utusan niya ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo at itataas kanila sa kanilang mga kamay upang hindi mo hampasin ang iyong paa laban sa isang bato." Sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat din, huwag subukan ang Panginoong Diyos mo." Ngayon, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa mundo at ang kanilang kaluwalhatian. "Lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo," sabi ng dyablo. "Anya kung ikaw ay yuyukod at sasamba sa akin." So sinabi ni Jesus sa kanya, "Lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat nasusulat, sumamba ka sa Panginoon mong Diyos at paglilingkuran mo lamang siya." At umalis ang dyablo at dumating ang mga anghel at dinaluhan siya. Amen? Amen. So lahat ng paraan ng panunukso ay ginawa na rin ng dyablo sa Panginoong Hesus. Ano pa kaya sa atin dito sa mundong ito? Higit pa dyan ang gagawin ng dyablo sa atin. Amen po ba? Kaya tayo ay dapat mag-ingat, dapat pag-aralan natin, ano ba itong mga devices na ito? Ano ba itong mga estratehiya na ito na ginagawa ng dyablo upang tayo ay mapariwara, upang ang kaluluwa natin ay makuha niya.